Kumpirmado na epektibo this coming October 14 sa araw ng Sabado. Off-air na muna ang pag-iere ng Showtime ni Vice Ganda, bunsod na rin ng pagsisimula ng kanilang 12-day suspension na ipinataw sa kanila ng MTRCB. May ibinigay sa aming eksaktong date na October 14 nga ang effectivity nito. Pero hindi pa raw ito official ayon sa mga lumalabas na balita. Mas mabuting hintayin na lang daw ang kanilang official statement bukas ng Biyernes para sa buong detalye. Ayon sa ilang napagtanungan ng ilang showbiz media, hindi na pala ang Showtime sa Malacanang. Hindi rin kasi sila kampante na mapagbibigyan sila dahil baka meron pang kumontra dito, kaya tinanggap na lang nila ang kanilang suspension. Hindi pa ito kumpirmado. Yan ang ipinagkakalat ng ilang solid kapamilya at Showtime supporters. Pero ang isa pa sa nasagap naming kwento, posibleng papalitan muna ang Showtime ng pansamantalang programa na iba ang mag-host. Iwan ko lang kung totoong wala sa regular host ng Showtime ang lalabas sa ipapalit na programa na ibang-iba sa format ng naturang noontime show. Ang tinutukoy dito na magpapalit ay ang bagong show ng ABS-CBN na It's Your Lucky Day na pangungunahan ni Lucky Manzano. Tingnan natin kung ano pa ang sasabihin dito ni Vice Ganda bago sila pansamantalang magpaalam. Mainit na pinag-uusapan ang 12-day suspension na issue ng Showtime, kaya lagi ito nagtitrending online. Pero wala namang pagbabago sa ratings nila. Hindi pa rin ganun kataas ang ratings nito ayon sa datos ng AJB Notam. Noong nakaraang Biyernes, September 29, ay 2.8% lamang ang aggregated ratings ng Showtime. Ang Itbulaga ay 3.2% at ang IT ay 4.2%. Noong Sabado, September 30, ay 3% lamang Showtime, ang Itbulaga ay 3.7% at 5% naman ang IT. Kataas kaya ang ratings ng pansamantalang kapalit na programa ng Showtime? Noong September 29, Biyernes ng gabi, ay isa si Vice Ganda sa honores ng closing ceremony ng 3rd Philippine Film Industry Month na ginanap naman sa Acacia Hotel sa Alabang, Muntinlupa City. Sa kabila nito, ang tumanggap ng kanyang tropeyo ay si Daniel Senyana ng Star Cinema. At kinabukasan Sabado, sa Showtime, hawak ni Vice Ganda ang award at nagpasalamat siya sa Film Development Council of the Philippines or FDCP para sa nasabing parangal. Binati ni Vice ang kapwa honores na sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon at sinang-ayunan ang mensahe ni Michael B. na mahirap maging komedyante nowadays. Kabilang sa pinag-alayan ni Vice ng award ay ang jowang si Ayon Perez. Pero sa kabila ng kanyang pagpapahayag at pagbati sa pangunahing host ng kariban nitong show sa TV5 na IT na sina Tito Soto at Joey De Leon, ay mukhang hindi raw ikinatuwa ito ang kanyang magandang pakikitungo. Inilahad kasi ng matikang showbiz columnist at vlogger na si Christy Permin na kahit kailanman ay hindi mawawala sa pagkatao ni Vice ang pagiging poker face nito kaharap ang taong bayan at maging sa kanyang mga kapwa-artista. At alam na alam raw ng nasabing showbiz columnist na hindi natutuwa ang trio ni Tito Vic and Joey sa ginawa na ito ni Vice Ganda sa kanila. At kabaliktaran dito ay natuwa pa mismo ang tatlo sa pagkakaroon ng 12-day suspension ng kanilang karibal show na Showtime. At sa kanilang diskusyonan sa kanilang YouTube channel na Showbiz Now na inere nitong Lunes, October 9, na pag-usapan nga ng tatlo ang tungkol sa naging reaction ng ilang sikat at kilalang personalidad sa showbiz ang tungkol nga sa pagkakaroon ng 12-day suspension ng Showtime. Inamin mismo ni Christopher Min na maging sina Tito Soto at Joey De Leon ay natuwa raw sa naging kapalaran ng Showtime. At ayon sa kanya, alam niyang tuwang-tuwa ngayon ang dalawa sa nangyari sa nasabing noontime show ng ABS-CBN. Sa tagal raw kasi ng kanyang trabaho sa showbiz, alam na alam raw nito ang karakas ng mga artista, lalong-lalo na nina Tito Sen at Pinoy Henyo Master Joey De Leon. Ang naging saad ni Christopher Min, alam mo Romel at Wendell, kahit hindi naman na magsalita yung dalawang host ng IT, alam ko naman na ang sasabihin ng mga yan. At mas mabuti pa nga na wag nang bumalik ang Showtime sa ere. Oo naman, sino ba naman ang matutuwa na magkaroon ka ng kariban na show? Di ba wala? Ganyan ang patakaran at umiiral ng sistema dito sa showbiz industry. In short, ngiting tagumpay ang mga yan. At alam nyo, malaking bagay na nawala ang show ni Vice pansamantala sa ibang show tulad na din ng Itbulaga. Hay buhay nga naman. At noong Sabado night, in full force ang pamilya ng Showtime sa ABS-CBN Ball sa Shangri-La, Makati,
kung saan naging talk of the town ang mga ito sa kani-kanilang mga fans. Tamis-tamisa ng mga ngiti ni na Vice at Aeon. At itong October 1, Linggo, naglabas ng statement ang Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB kaugnay sa no work no pay para sa mga staff ng Showtime. Opo, kahit sarado ang opisina ng MTRCB, nagpalabas sila ng statement tungkol dito. Ang lupit, di ba? Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.